At bukod dyan, mga kababayan, eto na. Eto ang sunod. Ano nga ba ang sunod dyan, Kent? Eto na, Bato de la Rosa. Alam nyo ba mga kababayan kung ano ang sabi ni Bato? Para daw mapagtakpan itong kaso or issue ni First Lady Lisa sa pagkasangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco ay inilabas daw ang kanyang warrant keme-keme. Kaya daw inilihis at ipinunta daw doon sa warrant ni Bato para mapagtakpan itong issue. Palabas lang daw para mapagtakpan itong issue ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkadawit sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na resulta ng cocaine overdose. Mga Holy Spirit, Sir Hamtaro, mega love shoutout po. Ito po mga kababayan, bagong ICC warrant, paglihis lang sa issue ni First Lady ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ito may ads lang mga kababayan. Download the trip.com app and discover amazing travel deals. It does more than just shave. You can even shave your balls and butt hair without Wait lang mga kababayan. It's impossible. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. But if they want to make like po kayo. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Ito ang tugon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang international news outlet na maaaring arestuhin ang mapabatas kapag naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant laban sa kanya. Nako. Isinasangkot ang senador sa libo-libo umanong namatay sa War on Drugs campaign bilang dating hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit giit ni Senador de la Rosa, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Nako. Hindi ng pagpapatupad ng pamahalaan ng warrant galing sa isang international body na walang jurisdiction sa bansa. Nako. Itinanggi rin ito na may natanggap siyang impormasyon kaugnay ng paglalabas ng arrest warrant ng ICC para sa kanya. Ewan ko, mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang ngayon, pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about ICC and the Senator para to divert the issue. Kaya yaman ang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. So mahilig daw ang mga tao sa Malacanang na kapag may issue daw sa Malacanang, dinadivert daw ang issue. Bato, paano kung may warrant ka na darating? Fake news ka na naman. Sa bagay, pare-pareho naman kayong lahat dyan. Puro naman kayo fake news. Katulad dati, sabi ninyo, pinangunahan pa mismo ni G. Ruiz at ni Yussi Claire Castro ng mga fake news. Ending, bakit pagka kinabukasan, nahuli si Digong sa airport? Di ba? Maniwala ka sa akin at hindi ba to? Makintab pa at maliwanag pa sa sikat ng araw o reflection mula sa noo mo na may warrant. Sabi ko nga sa inyo, dapat yan, yung Semana Santa pa yan eh. Dapat yung Semana Santa pa yan eh. Kaso lang ayaw mo nang gawin eh. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, good luck na lang sa'yo Bato. Ito lang masasabi ko, good luck. And sana wag ka magtago harapin mo yan kasi sabi mo nga sa Malacanang noon, so be it. Hulihin nyo ako ngayon, arestuhin nyo ako ngayon. Be it. Sabi mo, di ba? Challenge mo Malacanang noon. Bakit ngayon? Sasabihin mo, nililihis-lihis ang issue para mapagtakpan ang issue ni First Lady Lisa patungkol sa pagkadawit niya sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dahil sa cocaine overdose. So ngayon, mga kababayan, ito, patuloy natin. Gagawa ang panibagong issue. Bring it on pala. Sabi ni Bato. Issue ay kung nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Para divert naman daw. Sa Malacanang, wala pa silang natatanggap na komunikasyon kung may warrant of arrest na si Senador De La Rosa. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Inihayagri ng mambabatas na hindi siya dadalo sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa 28?
ayaw ko makipagplastikan. Ayaw ko makipagplastikan. Alangan man pupunta ko doon na nakasimangot. Alangan naman, pangit, di ba? Alangan naman pupunta ko doon na pa-smile-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Paglilinaw naman ni De La Rosa, Bakit ba to? Tanong ko lang ba to? Bakit ayaw mo pumunta doon at ayaw mo mag-smile-smile, makipagplastika na kahit masama ang loob mo sa kanila? Bakit ba to? Bakit masama ang loob mo sa Malacanang? Aber, kasi bakit? Papayagan ng Malacanang na may warrant ka at mahuli ka? Bakit? Bakit sumama ang loob mo? Kung ginawa ninyo noon, nung kayo'y nasa pwesto pa, at nung presidente pa si Digong, ginawa nyo dapat ang tama. Hindi nyo sana nilabag or inabuso ang kapangyarihan ninyo. Di ba? Kung hindi nyo ginawa yung tukhang-tukhang na yan na walang due process, sasama ba ang loob mo ngayon? Di sana kung hindi nyo pinatuloy ang sinasabi yung war on drugs na yan, mahahantong ba kayo sa warrant of arrest at makulong kayo sa ICC? Hindi. Kasi meron tayong kasabihan ba to? Alam ko matalino ka, naging PMAyer ka kaso nga lang hindi mo alam kung anong ibig sabihin a title ng lupang hinirang. Ang alam mo, bayang magiliw. So ito, alam mo ba to na hindi po sakit ang gumagawa ng tao? Tao po ang gumagawa ng sakit. At alam mo ba na hindi din po problema ang gumagawa ng tao? Tao po ang gumagawa ng problema to? Ngayon, sasama ang loob mo kay PBBM. Bakit? Anong rason? Tanong ng taong bayan ba to at higit sa akin, tanong ko rin, bakit sumaba ang loob mo kay PBBM? Tanong ko lang. Sige nga, ano bang ginawa ni PBBM sa'yo? Pinatay ka ba niya? Binantaan ka ba niya? May narinig ka ba na isang salita na masakit mula kay Marcos na sabihin mong masama ang loob mo? Wala, di ba? Ngayon, mga kababayan, uulitin ko, lalong-lalo na sa mga DDS. Yang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, naglinis lang po siya sa kalat na iniwan ni Digong. Parang, alam nyo yung di ba sa ibang bansa may ganito? Halimbawa, yung mga tao dyan sa ibang bansa na nakatira, ibang country, di ba may bansa na kapag ayaw mo sa winter, hahanap ka ng lugar na summer? Di ba? So, ayaw mo naman sa summer, naghanap ka ng lugar na winter. So, ngayon, ang nangyari kay Digong at kay PBBM, sabi nga ni Digong, tayong mga politician, dumadaan lang. Natatapos din ang termino natin at tayo'y napapalitan. So, ngayon, hindi naman po pwede na si Digong habang buhay mamuno dyan. Malamang sa malamang, mapapalitan po siya. Ngayon, kung anuman ang baho ni Digong, kung anumang kabulastugan, katiwalian at karumaldumal na pambababoy niya sa bansa, malalaman at mamalalaman ni PBBM yan. So, yung kalat ni Digong, yung basura, yung dumi, yung baho na nakasulasok at nakakasuka, na ang hit ng katawan niyang naiwan doon sa sahig sa Malacanang, nilinis po ni Marcos. Ngayon, syempre, habang naglilinis si Marcos, hindi niya bukod akalain na mayroong 1 billion doon na nakalagay sa 10 duffel bag na naglalaman ng 100 million per bag. So, worth 1 billion po yun. Isa po yun sa nakita ni Marcos. Pangalawa, yun po ang nakita ni Marcos, yung pagtanggap ni Digong ng kickback mula sa Pogo at pambababoy ng Pogo na ginawa ni Digong na legal, na alam naman niyang illegal ito sa China. At doon din nalaman ni Marcos, lalong-lalo na ngayon na lumabas itong si alias Totoy or si Dundon Patidungan, na sangkot pa rin si Digong. Bakit? Alam ni Digong yan kasi presidente pa siya noon. Nagreklamo na ang pamilya ng mga nawawalang sabungero at nanghingi ng tulong kay Duterte. Pero alam nyo, ang sabi ni Digong, hindi niya hininto itong isabong kasi nagbibigay daw ng malaking kickback sa gobyerno at sa kanya na 640 million a month, billion a year. Billion a year. So ngayon, anong nangyari? Dawit na naman ang mga pulis na kung saan pinamunuan ni Bato at ni Digong noon. So, anong nangyari ngayon? Tapos sasabihin mo, sasama ang loob mo kay Marcos? Parang hindi naman po siguro magandang pakinggan yan, Bato. Para sa mga DDS, yes, magandang pakinggan yan kasi minamanipulate ninyo ang mga DDS at inuuto at niluloko ninyo. Di ba?
Kaya maniniwala sa inyo kung ano ang sasabihin. Katulad niyan, nag-share ka nga ng AI video, sa madaling salita, peke, na estudyanteng nagsasalita na ipinagtanggol si Sara patungkol sa impeachment. Anong sabi mo? Wala kang pakialam kung peke man yan o kung saan ang galing yan. Ang mahalaga, yung mensahe, peke nga. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo na naman. Sumama ang loob mo, alangan naman pangiti-ngiti ka doon kahit hindi mo gusto. Sa madaling salita ba to? Kung hindi ka a-attend, no? Kung hindi ka a-attend doon sa suna ni PBBM, wala kaming pakialam. Bakit? Hindi ka nakakatulong sa amin sa pagbili namin pang araw-araw na bigas. Pangalawa, hindi ka rin nakakatulong ba to sa pagpapamura ng bilihin? Pangatlo, hindi ka rin nakakatulong ba to bilang isang senador? Yan ang totoo. Kaya wala kaming pakialam kung ayaw mong umattend doon sa suna ni PBBM. Kasi una, hindi ka nakakatulong sa pagbili namin ng 20 pesos per kilo ng bigas. Pangalawa, hindi ka rin nakakatulong sa amin para murahin, no? O pamumurahin ang mga bilihin. Pangatlo, wala kang kwenta. Yan ang totoo. Ano bang ginawa mo? Diba? May naipasa ka ba? Nakatulong ka ba sa taong bayan? Buti pa nga si Bongo, kahit sabihin niya may malasakit siya, kahit hindi niya pera, yung ginamit niya sa malasakit center, at least gumalaw. Diyos ko po, Holy Spirit. Di ba? So yun lang, mga kababayan. Nililihis daw ang issue or ang Malacanang mahilig daw maglihis. Lalong-lalo na kapag may issue sa Malacanang, ililihis daw, no? Ida-divert daw, according kay Bato. Antayin lang natin Bato kasi